Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may nakalap na nga pong bagong ebidensya ang NBA para parusahan sina Kawhi Leonard at ang Clippers ngayong offseason. At ang pinakahuling inilabas na balita patungkol sa bagong player na makukuha ng Lakers sa pamamagitan ng isang trade. Matagal na rin naman nga pong nakakaraan mula ng imbestigahan ng NBA si Kawhi Leonard at ang Clippers dahil sa pagkakaroon nila ng pinaghihinalaan na under the table agreement taong 2019. Ngunit sa kasamaang palad hanggang ngayon ay hindi para naman nga po nagdidesisyon ang liga kung anong parusa ang ipapataw nila sa kanila. At isa nga po sa mga dahilan nito ay ang pagsilabasan para naman ng ilang mga ebidensya laban sa kanilang dalawa. Ayon nga po sa isang inilabas na balita ngayong araw, nagkaroon nga na po si Kawhi Leonard ng hidden multimillion sponsorship sa scoreboard maker ng Los Angeles Clippers. Isa nga na po ito sa mga naging paraan ng kampo ni Kawhi Leonard at ng Clippers para makakuha ng mas malaking pera na ipangbabayad sa kanilang superstar nang hindi naaapektuhan ng cap space ng kanilang team taong 2019. Dahil nga po sa paglabas ng ganyang klaseng balita ay mas lalong tumaas na nga po ang tsansa na parusahan ng NBA si Kawhi Leonard at ang front office ng Clippers. Kapag napatunayan nga pong totoo ang lahat ng paratang sa kanilang dalawa ay posibleng hindi makapaglaro si Kawhi Leonard ng kalahating season, habang ang Clippers naman ay inaasahan na mawawala ng mga first round picks sa mga susunod na taon. Sa ibang balita naman, bago pa man nga po mag-umpisa ang free agency market ngayong offseason, ay sinabi na nga po ng Lakers na magdedepende kay Luka Doncic ang lahat ng kanilang mga gagawing move ngayong offseason para mapalakas ang kanilang lineup. Ito nga na po ang mismong rason bakit kinuha nila sa trade si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Siya rin naman nga po ang pumili ng mga bagong players na kanilang pinaperma sa free agency market kagaya na lang ni Kevin Looney, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, Colin Sexton, Matisse Thybulle, at si Zari Williams. At kahit man nga po ilang linggo na namang nanahimik ang Lakers sa free agency market ay hindi para naman nga po tapos ang front office ng Lakers sa paggawa ng move. May isang bagay para naman nga po ang pinipilit na ipagawa at i-request ni Luka Doncic sa kanilang team, at ito nga po ay ang pagkuha kay PJ Washington mula sa Dallas Mavericks. Sa ngayon nga po isang starting power forward na lang naman ang kailangan ng Lakers bago sila umarangkada sa bagong season, at naniniwala nga po si Luka Doncic na si PJ Washington ang pinakanararapat na kunin at ilagay dito ng Lakers.